Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Nasapit namin manwalhati ang banal na sandali ng aming pagpapasalamat bilang paggunita po namin sa anibersaryo ng iyong iglesia. Kaarawan ito ng aming kahalalan. Kahit kami ay nasadla sa ganitong kalagayan na itinakwil ng aming mga kapatid, lubos kaming sumasampalataya, nananatili sa amin ang karapatan. Mga anak mo kaming inaasahan mong magpasalamat sa iyo. Ang katunayan aming Ama, hindi naman naglaho sa amin ang tunay na pananampalataya. Maalap sa puso namin, hinahanap ka namin. Nagpapatuloy kami sa pagsisikap na maitaguyod ang aming kahalalan. Nagliliwanag na maningning sa aming puso ang mga aral mo na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Hanggang ngayon ay pinahalagahan namin ang mga salita mo. Siyang sinisikap naming maging gabay at tanglaw sa aming paglalakbay. Sinisikap na masunod sa buhay namin. Ito ang matibay na katunayan. Hindi kami nalayo sa iyo. Lalo pa nga kaming nanapit sa iyo. Sapagkat sa panahon ito aming Ama, lalo kaming naging mapagkailangan sa iyo. Kaya lagi kaming lumatawag sa iyo. Lagi kaming nananalangin. Lagi kaming tumatagoy sa aming mga pagtulog sa iyo. Palibhasa hindi namin kaya ang mga paglalakbay. Pinatunayan mo sa amin, Ama. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na patuloy na nagtaguyod sa amin. Halos 1 taon ang lumipas mula nang kami ay nagpasalamat sa iyo. Naginunita namin ang kaarawan ng aming kahalalan sa nakalipas na taon. Naglakbay kami. Nakisalamuha kami sa mundo. Binaka namin ang maraming suliranin. Ang mga pagsubok at mga pag-uusig. Nanghina man kami. Pinalakas mo kami. Inaabot kami ng mga kanumpayan. Naroon ka, Ama, para kami aliwin. Ano man ang naging hadlang, ikaw ang umaalis nito. Kaya hanggang ngayon narito kami. Nakatatayo kami sa iyong harapan. Nagpapasalamat sa iyo. Nagpupuri sa iyo. Sinasamba ka po ng aming mga abang kaluluwa. Kulang ang mga salita. Hindi namin kayang isa-isahin ang lahat ng kabutihan mo. Ang mga biyayang tinamo namin, bunga ng aming pagka-iglesia ni Kristo. Aming Ama, pakitanggapin mo na lamang kami. Tanggapin mo po ang aming pagpapasalamat. Panginoong Jesus, salamat ng marami sa iyo. Inalalayan mo kami. Hindi mo kami iniwan. Lagi mong tinutupad sa amin ang iyong pangako. Mahirap maglakbay. Ang panahon namin ay puno ng kasamaan. Madilim ang sanlibutan. Mabigat ang mga pagsubok. Mubalit, Panginoon, tama namin sa buhay namin.
Ikaw ang kasama namin. Ang patnubay mo'y laging nasa amin. Lagi mo kami tinutulungan, lalo na sa panahon ng kagipitan. Anong maisusukli namin? Panginoong Yesus, tanggapin mo ng aming pagpapasalamat. Pinupuri ka ng iyong mga lingkod. Ipamagitan mo kaming muli sa Ama. Patuloy na tanggapin namin ang mga biyaya at pagpapala na dulot ng pagsamba. Ama, nakahanda na po kami. Natanggapin ang iyong mga pagpapayo. Muli naming sasaniwain ang mga aral itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Tulungan mo po kaming maging sabik, hindi lamang po sa pagtanggap ng mga salita mo, kundi sa pagkasa katuparan sa aming buhay ng iyong mga kautusan. Malagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusubo mo sa mga huling araw. Mamalagi kaming lahat matatag na nangahawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Kung patuloy kaming makapamalagi sa matibay na pag-asa sa aming kaligtasan. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Mga mahal na kapatid. Ang Iglesia po Kristo na ating sinasampalataya ng bayan ng Diyos sa mga huling araw ay sasapit sa ika-111 anibersaryo sa Hulyo 27. Bilang mga tunay na kaanib ay kinugunita po natin ang kaarawan ng ating kahalalan. Kalakip ang mga biyayang dulot nito sa atin. Lahat ng mga ginawang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Ano na po sa ating abang kalagayan ngayon, bunga ng ating paninindigan sa katwiran. Marami po tayong tinitiis sa salukuyang panahon. Lalo na po ang mahigpit na pag-uusig sa atin ng ating mga kapatid na ang iba'y mga mahal pa natin sa buhay na nakasama natin sa pagtupad. Na dahil dito ay limitado ang ating mga pagkilos, ang ating mga pakikipagkapwa-tao. Sasabi po natin na bawasan ng malaki ang ating kalayaan na mabuhay ng normal bilang Kristiyanong nakikipamuhay sa sanlibutan ito. Gayunman, sa lahat po ng mga pagdurusan ito, mga kapatid, ay hindi po naman tayo pinababayaan. Ang isang matibay na katunayan, hanggang sa mga sandaling ito ay narito tayo, magkakasama na nagtitipon sa pagsampang pagpapasalamat sa Diyos. Sa napakabigat na pagsubok na ating pinagdaraanan, ay lalo namang nahayag sa ating buhay ang kanyang mga himala. Lahat po ng ito, mga kapatid, ay ating ipinagpapasalamat sa Diyos. Paano tayo makatitiyak na hindi po masasayang ang lahat ng ating pagpapagal at mga sakripisyo? Paano tayo makasisiguro na hindi tayo matutulad sa mga naunang lingkod ng Diyos? Na hindi nakinabang sa mga pangako ng Diyos dahil biniligo nila ang Diyos sa kanyang inaasahan. Bakit po nabigo ang Diyos sa kanyang unang bayan, ang Israel? Sa Awit 81:11, sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko. At hindi ako sinunod ng Israel. Ano po ba ang nais ng Diyos na gawin ng Israel?
Sa talatang 13, ang sabi ng Diyos, ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Awit 81:13. Yan ang sabi ng Diyos. Yan ang inaasahan ng Diyos sa kanyang unang bayan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ano po ang masamang ibinunga ng hindi pagsunod ng Israel? Jeremias 6:19-30, ang sabi ng Diyos, sapagkat sila'y hindi nangakinig sa aking mga salita at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Tatawagin silang pilak na itinakwil. Sapagkat itinakwil sila ng Panginoon. Kaya ang Israel ay hindi po nakapamalagi sa pagiging bayan ng Diyos. Bukod po sa Israel, sino pa ang hindi sumunod sa Diyos? Ang unang iglesia, pagkamatay ng mga apostol. Ano po ang ibinala ng mga apostol na mangyayari sa iglesia kapag wala na sila? Sa 2 Pedro 2:1, sabi ni Apostol Pedro, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Mga kapatid, ito po ang pagtalikod sa tunay na pananampalataya na naganap pagkamatay ng mga apostol. Sa halip na sundin ang Diyos, sino ang sinunod ng mga natalikod sa pananampalataya? Ano rin ang ibinala ni Apostol Pablo patungkol sa pagtalikod sa pananampalataya? Sa Gawa 20:30, ang sabi niya, mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Sa makatwid, mga kapatid, sa halip po na ang sundin ay ang Diyos, sino ang sinunod ng mga natalikod sa pananampalataya? Ang mga taong sinungaling. Ano mahalagang dapat na mapansin sa pahayag ni Apostol Pablo? Ang unahang bahagi ng kanyang babala. Nang sabi niya, mula na rin sa inyo'y may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan. Sa makatwid, ang mga taong magtuturo ng mga maling aral at mga kasinungalingan ay kabilang din sa iglesia. Nasa loob ng iglesia. Sa tunay na pangyayari, mga kapatid, ang naging katuparan ay ang mga sumunod na namahala sa unang iglesia pagkamatay ng mga apostol. Kaya pagkamatay ng mga apostol, ay nagsimula na ang pagtalikod sa pananampalataya. Nakapagtataka ba, mga kapatid? Kung matalikod sa tunay na pananampalataya, ang sino mang ang tinanggap at sinunod ay mga kasinungalingan o hindi? Hindi yun nakapagtataka. Kung nagtatanggapin mo ba naman, kasinungalingan, mga kamalian, tiyak na matatalikod ka na. Sa Diyos pa ba ang mga taong sumusunod sa mga sinungaling? Hindi. Sa Juan 8:44, malinaw ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, kayo'y sa inyong amang diablo. Siya'y isang sinungaling at ama nito. Ano lamang ang katumbas ng ginawa ng mga unang Kristiyano pagkamatay ng mga apostol na pagpihit ng pagsunod sa mga sinungaling? Iniwan nila ang tunay na pananampalataya. Iniwan nila ang tunay na iglesia. Wala bang natira na nanindigan sa tunay na pananampalataya? Meron po. Subalit sa tala ng kasaysayan, bilang katuparan ng mga paunang pahayag ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, ano ang nangyari sa mga hindi sumunod sa kasinungalingan? Pinagpapapatay, mga nanindigan sa katotohanan. Natupad ang bulan ng Diyos sa Isayas. Ang iglesia ay naging ilang
na ang katumbas ay nawalan ng tao ang Iglesia ni Cristo pagkamatay ng mga apostol. Pagbalik-aral tayo sandali, mga kapatid. Tumigil na po ba ang gawaing pagliligtas ng Diyos? Pagkatapos na matalikod ang unang iglesia? Hindi. Sapagkat may hula ang Diyos tungkol sa paglitaw ng sugo sa mga huling araw. Nakakasangkapanin upang bumangon ang mga taong susunod sa Diyos. Susunod sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Nagkaroong muli ng mga kaanib ang tunay na Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Pinapagpahinga man ng Diyos ang sugo, mga kapatid. Naglagay siya ng kahalili. Ang kapatid na Eranio Manalo, isang matuwid na tagapamahala, ka-espiritu at kadamdamin ng sugo ng kapatid na Felix Manalo. Buong giting na sinupad at ipinatupad ng mga aral ng Diyos at pinapaghari sa buong iglesia ang katotohanan sa loob ng humigit kumulang 46 na taon ng kanyang pamamahala sa iglesia. Mga kapatid, ilang beses ko pong narinig mismo. Ako mismo narinig ko ilang beses sa pagtuturo ng kapatid na Eranio Manalo. Ang sabi niya noong sila'y nabubuhay pa, hindi ako papayag na mangyari sa iglesyang ito ang nangyari noon sa Israel, na mismo ang mga saserdote ang lumapastangan sa mga salita ng Diyos. Kaya ang Israel ay natalikod sa Diyos at kanyang itinakwil. Sino ba ang mga saserdote sa ating panahon? Ang mga ministro. Ano ang masamang nangyari sa Israel dahil ang mga saserdote o mga ministro ay naging mga tiwali at masama? Pinalitan ng Diyos ng kahihiyan ang kalwalhatian at kadakilaan ng Israel. Inulot ng Diyos ang Israel sa maraming kapahamakan at sa maraming kadustaan. Ito po ang iningatan ng KMC na huwag mangyari sa Iglesia ni Cristo sa panahon ng kanyang pamamahala. Ang nakalulungkot po, mga kapatid, ay ang mga nangyari sa Iglesia pagkamatay ng kapatid na Eranio Manalo. Kayo nakakaalam kung ano nangyari at nangyayari sa Iglesia ni Cristo. Magkagayon man, maliwanag ang ipinangaral ng sugo na si kapatid na Felix Manalo na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay hindi matatalino. Saan po naroon ang pagtalikod? Kanino matutupad ang pagtalikod? Sa sino mang kaanib na makikinig sa mga sinungaling. Kahit pa ministro, sapagkat isinuro din ni Apostol Pablo na ang ministro man ay ginagamit din ng diablo upang italikod sa pananampalataya ang sinungaling. Natutupad din sa ating panahon ang ipinagpauna noon ni Apostol Pablo. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya maging maingat tayo sa pakikinig. Maliwanag po sa atin ang mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Huwag tayong susunod sa mali, sa masama, at sa kasinungalingan. Huwag tayong padadaya kahit paministro o may tungkulin ang nagsasabi. Kung sa lugat naman sa mga aral at tuntunin tinanggap natin, ay huwag po nating susundin. Manindigan po tayo sa mga aral na ating tinanggap at natutuan sa sugo at sa kapatid na Eranio Manalo. Sino sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga uling araw ang nakatitiyak ng kaligtasan? Apokalipsis 14:12. Ang sabi ng Biblia, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ito po ang katangiang dapat taglayin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Matyaga sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Bakit po kailangan matyaga? Kasi kung hindi ka matyaga, paano ka nga namang makasusunod? Sa bigat ng pagsubok, sa hirap ng kalagayan, sa tindi ng pag-uusig, at sa lupit ng mga taong kumakaaway sa atin,
ang matyaga lamang ang makasusunod sa mga utos ng Diyos hanggang kamatayan. Sino ang matyaga sa pagsunod? Tayo na nagtitiis ng mga kaapihan at mga panggigipit dahil ang pinili nating sundin ay ang Diyos at hindi ang tao. Ano po ang katunayan? Ang mga matyaga sa pagsunod ang tiyak na maliligtas. Ano naghihintay na kapalaran sa kanila? Na matyaga sa pagsunod sa Diyos hanggang kamatayan. Sa Apokalipsis 14:13, ang sabi ng Biblia, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa. Ang tunay na kapahingahan ay, mga kapatid, ay naroon po sa bayang banal. Mga mahal na kapatid, 111 taon ay mahabang panahon na. 111 years. Mahabang panahon na ng pag-iral ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Ang marami sa atin ay hindi na mabilang ang mga sakripisyo at pagsasakit sa kapakanan ng paglilingkod sa Diyos. Napakarami ng mga sinuong na mga panganib at mga suliranin, mga tiniis na mga kapigatian at kanumbayan. Lahat po ng ito ay nagawa dahil sa pagmamahal sa Iglesia. Ang pinakamatibay na katunayan ng ating pagmamahal sa Iglesia ni Cristo ay ang ating paninindigan sa katwiran sa gitna ng mga katiwalian at kasamaan. Pero hindi pa tapos, mga kapatid. Naglalakbay pa tayo at nakikipagbaka. Ano ang dapat nating ipangako sa Diyos bilang paggunita sa kaarawan ng Iglesia? Bilang paggunita sa kaarawan ng ating kahalalan. Tayo ang mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Tayo ang inaasahan niya na patuloy na maglilingkod at sasamba sa Kanya. Tayo ang inaasahan niya na darating sa Kanyang pili pagdating ng takdang panahon upang doon sa piling ng Diyos ay tayo'y tamasahin natin ang kalwalatiyang ipinangako. Ano ang dapat nating ipangako sa Diyos? Ang sabi ng lingkod ng Diyos sa awit 119, kapagabagan at kahirapan ay humawak sa akin. Gayon may ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Ako'y maliit at hinahamak. Walang saysay at kanilang itinakwil. Gayon may hindi ko kinalilimutan ang mga tutunin. Hindi ba't ganito rin ang karanasan ng marami sa atin, mga kapatid? Katulad ng karanasan ng lingkod ng Diyos na nagsasalita, labis ang paghamak nila sa atin ng mga kapatid na dati nating kasama sa mga pagtupad. Malalapit sa ating mga kalooban. Ang mga ministro at mga may tungkulin na ngayon ay napupuot sa atin. Itinakwil nila tayo. Pero hindi tayo natinag sa ating matatag na paninindigan sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ganito rin ang ating pananalig na kahit kabagabagan at kahirapan ang yumawag sa akin, ang ating kaaliwan ay ang mga aral ng Diyos. Kaya sa mga pagsamba, matama tayong nakikinig sa mga aral ng Diyos. Sapagkat yung mga salita ng Diyos ang umaaliw sa atin kasama ng Kanyang kapangyarihan. Kahit ang tingin nila sa atin sa ngayon, mga hama, inaalipos na tayo. Pinagsasalitaan tayo ng masama. Wala na raw tayong Diyos. Hindi raw tayo maliligtas. Pero magkagayon man, ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi natin kinalilimutan ang mga aral at mga tuntunin niya. Mga kapatid, nabigo ang Diyos sa Israel
At sa unang iglesia, biniguri ng mga namumuno ngayon sa Iglesia ni Cristo ang ating Diyos. Tayo na mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo na kanilang itinakwil na naninindigan sa katwiran. Huwag nating bibiguin ng Diyos kahit lumuma pa ang pag-uusig. Kahit tayo mahirapan pa. Kahit tayo maghirap pa sa unahan ng ating paglalakbay. Ano pangako ng Diyos sa mga lingkod niyang mananatiling matatag sa pagsunod sa Kanya sa kabila ng pag-uusig. Sa Apokalipsis 7, ang sabi ng Diyos, sila ang mga ligtas na nakalampas sa kakilakilabot na pag-uusig. Nanggaling sa matinding kapigatian. Sila'y nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom, di mauuhaw ba. Hindi na rin sila mabibilan sa araw, di mapapasok ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ng Panginoon Jesucristo, ang magiging pastol nila, siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga bata. Mga kapatid, ito sana ang magsilbing inspirasyon natin sa buhay natin ngayon na puspos ng kalumbayan at kabigatian. Sa bayang banal, wala ng pag-uusig, wala ng kaapihan, wala ng pagkikipit na mararanasan tayo. Wala ng masasakit na salita na ating maririnig. Wala ng kalungkutan. Wala ng paghihirap ng kalooban. Wala ng pagluha. Higit po sa lahat, wala ng kamatayan. Mahawa sana ang Diyos sa ating pagsambang pagpapasalamat kayo. Aliwin niya tayo ng kanyang Espiritu. Isugo naman niya sa atin ang Espiritu ng kanyang anak upang tayo'y kupkupin at palakasin. Saan man kayo naroon, mga kapatid, sa inyong mga sariling tahanan, dalawin kayo ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu para kayo'y palakasin. Pagalingin ang mga may sakit, lunasan ang mga suliranin, pag-aani ng pakiramdam ng bawat isa sa atin. Halina kayo mga kapatid, tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Salamat po. Napakahirap maglakbay sa aming panahon. Sinalay mo kami sa paglilingkod, sa pagtupad ng aming tungkulin. Nasad na kami sa kalagayang ito. Mga itinakwil ng marami naming dating mga kasama. Mga kapatid na malalapit sa amin. Pero ngayon ay napupuot sa amin. Sapagkat ikaw ang pinili namin. Ikaw ang aming sinunod. Ang nauunawaan namin. Opo, kahit kami nahihirapan. Ang mahalaga ikaw ang aming mabigyan ng kasiyahan. Hindi ang sino ang tao. Tiniis namin ang lahat. Mahabang panahon na rin paglalagpay. Hanggang ngayon narito pa rin kami. Salamat Allah. Hindi mo kami pinabayaan. Salamat po.
maniklik na nagliliwanag sa puso namin ang mga aral na itinuro ng sugo. O Ama, salamat sa kaalalan. Salamat sa karamatan. Hindi namin papayagang maglaho ito sa amin. Ipakikipagbakan namin ito. Ipakikipaglaban namin ito. Sa kahit na anumang kagsubok o sa kaliwan kanino mag-uusig at magkikipit sa amin. Hanggang kamatayan, ikaw lamang ang paglilingkuran namin, Ama. Ikaw lamang ang aming susundin. Sabihin man nilang hindi na kami kaanim sa iglesia. Sa iyong harapan, iglesia ni Kristo kami. Mga anak mo kami na nagsisikap na mabuhay sa pagsunod sa iyo. Bahala ka na sa amin, Ama. Pagkatapos ng pagsambang ito, muli kaming maglalakbay. Inihahaminin namin sa iyong aming bayat kapalaran, lalo na kapakanan ng aming pananampalataya. Nakahanda kaming harapin ang anumang mga pagsubok pa na dapat pa naming bakahin. Sinanay muna kami sa pagtitiis. Hindi na bago sa amin ang mga paghihirap. Makikipaglaban kami muli. Pero wag mo kaming iwan, Ama. Kaya ng dati. Mahataman namin lagi ka namin kasama. Nasa unahan namin. Nasa aming tabi. At nasa aming lukuran. Lagi mo kaming makurang ng iyong mapagpalang kamay. Patuloy namin ipahalin ang iyong banal na iglesia. Patuloy na ipagmamalasakit ang mga kapatid. Patuloy na susunod sa iyo. Patuloy na sasamba sa iyo. Ano ba lang aming maranasan? Panginoong Yesus, salamat ng marami. Patuloy na ipinamamagitan mo kami sa amin. Panginoon, salamat. Salamat po sa biyaya. Lalakapiling ka namin ang iyong kapangyarihan. Bumabanat sa aming pagkatao. Sinabing may paliwanag ang kasiyahang aming natawa. Panginoon, alalayan mo po kami. Pagtyagaan mo na po kami hanggang wakas. Ama, huwag mo papabayaan ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nasa pagdurusa. Mga inaapi at inuusig pa rin. Mga nagtatago. Mga nasa kulungan. Lalo na ang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Lagi mo silang aliwin. Mga nasa bilangguan, palayain mo na po siya. Makasama na nilang muli kani-kanyang pamilya. Ang katenit, kung nagkakasakit, pagalingin mo po. Maawa ka pong bigyan pa ng buhay at nananalig kaming Lord, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin at muli mong binaspasan ang iyong mga lingkod. Maghanap po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.